Ama po namin, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, sa gabi po ito, Father, kaya tunay nga po, Diyos, na tunay nga po muli, ay muli mo po kami samahan sa iyong mga salita, na tunay nga na ito, ilalago po sa aming po mga buhay, sa gabi po ito, Father, God. Kaya maraming salamat po, kaya binabalik namin sa iyong karangalan, po po sa salamat. Kung katakilain ka, in Jesus' name, Amen, Amen. Kaya po, tunay nga po muli po ay, tunay nga po ay, napakabuti ng ating Diyos na buhay sa ating po mga buhay sa muli po ito, Amen. Natunay nga po na ang kanyang po mga salita ay tunay nga po na ito'y tumitimo sa bawat puso ng kanyang po mga anak. Natunay nga na ito'y lumalago at nagpapalakas sa ating po mga pananampalataya sa ating espiritu ang kanyang po mga salita. Amen. Kaya ngayong gabi ay samahan niyo po ako sa salita po ng Diyos kung saan ang kanyang pong tema ay paraan para hindi mapahiya sa pagdating ng Panginoong Kristo. Mga paraan daw po na bagay o mga kalagayan na dapat nating paghandaan para hindi daw po tayo mapahiya sa pagdating po ng ating po Panginoong Kristo. Kaya tunay nga po ay tayo po ay laging naghahanda sa kanyang pong pagbabalik. Kaya sabi niya po dito sa una, sabi niya, manatili lagi sa Kanya. Kaya tunay nga po na tayo daw po ay manatili lagi sa ating po Panginoong Kristo. At siya po'y pagdating. Hanggang sa kanya pong pagdating po sa atin. Na kung saan ay tuloy nga po na nihanda niya ang ating pong mga buhay sa kanya pong pagbabalik. Kaya tunay nga ihanda natin ang ating sarili, ang ating buhay, upang sa ating pagharap sa ating Diyos ay maipresenta natin ang maayos ang ating pong pamumuhay. Kaya sabi niya po ito sa 1 John chapter 2 verse 28, sabi niya, kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagpaparito niya at nang hindi tayo mapahiya sa Kanya sa araw na iyon. Kaya tunay nga po na tayo daw po'y manatili at maging panatag ang ating daw pong loob sa Kanya pong muling pagpaparito. Kaya maging panatag lang po tayo at magkaroon po tayo ng pananatili sa ating Diyos na huwag po tayo magalisa sa salitang narinig po natin na parating na ang Diyos, dapat hindi po tayo magalisa, hindi tayo ay nakahanda. Nandun, maghahanda, payapa na dulot natin pong mararanasan na dapat natin ay naipakita po sa ating Diyos na buhay. Tunay nga po na sa ganun po kalagay na hindi tayo mapapahiya sa araw na iyon, sa araw po ng kanya pong tinutukoy na tunay nga na tayo ay naging handa. Kaya sabi niya po dito, sa pangalawa, sabi niya, mamuhay lagi sa kabanalan. Kaya sabi niya dito sa pangalawa, para daw po ay hindi po mapahiya sa pagdating daw po ng ating Panginoong Kristo ay tunay nga po ay lagi daw po tayo mamuhay lagi sa kabanalan. Kaya mamuhay po tayo lagi sa kabanalan. Ibig sabihin po mamuhay po tayo sa kalinisan ng ating pong buhay sa harapan po ng ating Diyos na buhay. Upang sa ganun ay sa bawat kabanalan na ating ipapakita, isa pong pagtutuwid na buhay na may harap po natin sa ating Diyos na buhay. Dahil sabi nga po ng Diyos ay tunay nga po na isang katiting lamang na kasalanan ay wala siya nung siya ay naparito upang punin ang lahat ng kasalanan ng tao. Kaya dapat lamang ay ganun din po tayo. Panatilihin natin na manatili tayong banal sa kanyang pong harapan. Manatili tayo na pinapakita yung ating sarili na banal sa ating Diyos na buhay. Nakubad sa mga kasalanan na nagagawa po natin. Kaya sabi niya po dito sa unang Pedro, chapter 1, verse 16, sabi niya, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal. Magpakabanal daw po tayo dahil daw po siya po'y banal. At yun po ay nasusulat. Natunay nga po na sinasabi niya na tayo daw po'y magpakabanal dahil nga po siya ay banal. Kaya nga po sinasabi nga po na tayo po'y kawangis niya. Kaya dahil tayo kawangis niya, dapat tayo maging katulad niya na banal, nalinis ang ating pong pamumuhay. Dahil nga po, sa atin nga pong mga buhay, nakikita po sa atin ng tao ang pamumuhay bilang nasa Diyos tayo. Kung paano naging malinis ang ating Diyos. Ay tunay nga na makita ito ng tao sa ating pong mga buhay. Makikita ito sa ating mga mukha, sa ating pamumuhay sa bawat araw ng ating pong buhay. Amen? Kaya sabi niya po dito sa pangatlo, laging gising at handa. Lagi daw po tayong gising at handa. Kaya tuloy nga po na lagi po tayong maging handa at gising. Dahil nga po sa ganun pong kalagayan, sa ating pong paghahanda, ay tunay na makikita po natin
yung totoong kabutihan ng Diyos sa atin pong mga buhay. Dahil nga po, hindi nga po natin alam kung kailan siya darating, kung kailan siya makikita na tunay nga po na siya parating. Dahil wala nga po siyang binigay na exactly na oras, panahon o araw. Kaya dapat ay lagi tayo maging handa. Kung sa gayon ay hindi tayo mapag-iwanan o hindi tayo maiwanan ng ating Diyos sa kanya pong pagbabalik. Kaya lagi po tayo maging handa. At lagi tayo gising. Kasi bakit nga po? Si Satanas po lagi pong gising. Amen? Kaya dapat ay sa ganun pong kalagayan, huwag po tayong matulog. Ibig sabihin po nun, hindi naman sinasabi na letari, huwag kayong matulog. Ibig sabihin, bago kayo matulog, sigurado ninyong nalinis kayo ng banal na dugo ng Panginoong Kristo. Nalinis kayo ng kabanalan, ng pagkakasala. Pagkakasala po natin. Dahil kung sa gayon ay hindi natin alam kung ano yung ating bukas. Hindi natin alam kung ano yung haharapin natin kinabukasan. Hindi natin alam kung magigising pa tayo. Kaya dapat lagi tayo maging handa. Amen? Lagi natin ihanda ang ating buhay. Kaya sabi niya po dito sa Mateo, chapter 25, verse 13, sabi niya, pagkatapos dito ay sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Kaya tunay nga po na, sinabi niya po dito sa Mateo na tunay nga po na, magbantay daw po tayo sapagkat hindi daw natin alam ang araw o ang oras man. Kaya tunay nga po na yun po yung sinasabi po dito ng Diyos na tunay nga po na lagi tayong magmatsyag, magbantay dahil hindi nga natin alam yung araw o yung oras ng kanya pong pagbabalik. O aatake si Satan. Dahil nga po, lagi nga lang po siya nandyan, nakabantay. Lagi pong bantay sarado si Satan. Bantay sa lakay nga po siya eh. Kaya dapat lagi tayong handa. Lagi tayong gising yung ating pong diwa, ating pong pamumuhay. Kaya dapat ay matuto tayo na laging nakamatsyag, nakamasid sa bawat kalagayan po natin. Dahil hindi natin masasabi kung ano yung hinaharap, kung ano yung haharapin natin na bukas. Lalo na kapag si Satan ay kumilos. Amen? Kaya dapat ay matuto tayo na maghanda. Dahil nga po, lagi nga pong pinapaalala po sa atin ng Diyos, ang pagpapaalala sa atin ng Diyos, ang salitang laging handa. Dahil tunay nga po na hindi sa lahat ng oras ay tunay nga po na lagi tayong nasa maayos na kalagayan. O lagi tayong ayos lang. May mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay. Kaya dapat lagi tayong handa upang sa pagdating ng mga pagsubok na yan, sa pagdating ng mga suliranin na yan, tayo pinakahanda. Hindi po tayo babagsak ng ganong kataas. Dahil nga po, tayo ay nakahanda. Parang katulad nga po yan sa parang katulad po na sa isang tao na tunay nga po na naghahanap buhay siya. Para sa kanya ang buhay ay ganun. Kaya ganun yung kanyang ginagawa. Todo lakwatsa dito, lakwatsa doon. Todo gastos dito, gastos doon. Ngayon, dumating ngayon si krisis. Dumating ngayon yung pangangailangan. Ngayon dahil dumating ngayon yung pangangailangan, wala na siya ngayon. Wala na siya ngayong ilalabas. O wala na siya ngayong blessing. Dahil na inubos niya na sa kalayawan. Na nakalimutan niya ang paghahanda. Kaya dapat sa ganung kalagayan ay patuloy tayo maging handa. Patuloy tayong mag-ingat sa bawat paghanda po natin. Dahil hindi natin masasabi. Kaya sabi niya po dito, sa pang-apat, magbunga ng mabubuting gawa. Kaya tunay nga po na magbubunga ng mabubuting gawa. Yung ating pong mga ginagawa dapat ay magbubunga ito ng mabuti. Kung sa gayon ay may ipakita natin sa ating Diyos na tunay nga na yung ating mga ginagawa ay nagbunga ng mabubuting gawa. Lalo na kapag ang ginagawa natin ay ang kalooban ng Diyos. Dapat ay mabuting nagagawa po natin yun. Maayos natin na nagagawa ang kanya pong naisip. Kaya sabi niya po dito, sa John, chapter 15, verse 8, sabi niya, napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga. At sa gayon, kayo'y magiging mga alagad ko. Kaya tunay nga na, napaparangalan daw po ang atin pong Panginoon kapag tayo'y masaganang nagbubunga. Kaya tunay nga dapat tayo ay masaganang magbubunga. Dahil kapag tayo naging masagana na namumunga, ito ay tunay nga na mapaparangalan po yung ating Panginoon Hesus Kristo.
Kaya tunay nga na sa bawat gagawin po natin, tunay nga na dapat ay maparangalan po yung ating Panginoong Jesucristo. Dahil nga po, sa ganun po kalagayan ay mapakita po natin na tunay nga na tayo ay karapat-dapat sa kanyang pong harapan. O sa ganun ay hindi po tayo magkahiya sa kanyang pong pagdating. Na tunay nga na ipipresenta natin ang church, ipipresenta natin ang bawat congregation harap sa ating Diyos. Na tunay nga na sila'y sakdal ba na, nalinis na pamagitan ng pagsunod nila sa kautusan ng Diyos na atin ipinaabot po sa kanilang mga. Kaya dapat ay nasa atin nagsisimula ang kalinisan ng paglinis sa buhay ng bawat tao. Kung sa gayon sila ay susunod doon sa pinapagawa ng Diyos o sa kalooban ng Diyos sa bawat buhay ng mga tao. Kaya dapat ay ito'y makita sa ating pong mga buhay. Lalo na kapag nagkaroon na tayo ng mga chapter, magkaroon na kayo ng mga church na hahawakan, mga congregation na hahawakan, dapat ay una-una yung nailagay at may tuturo sa inyong mga kawan ang magbunga ng mabubuting gawa. Dahil nga, sa loob ng tahanan o sa loob ng church, hindi pwedeng wala ang hindi nagkakamali, nagkakasala, o nagkukulang. Kaya dapat sa bawat pagkukulang ng buhay ng bawat isa, ay dapat ay matuto tayo na puunan ang bawat pagkukulang ng buhay po ng bawat isa. Ganun dapat ka-united ang naging buhay natin sa harapan ng ating Diyos. Matuto tayo na magkaroon tayo ng pakialam, magkaroon tayo ng hindi pagpapabaya sa buhay ng bawat isa, kundi pagpapaalala, lalo na sa bawat nanlalamig na nangangailangan ng bawat kalakasan na gagawin po natin. Amen? Kaya sabi niya po dito sa panglima, maglakad sa liwanag. Ito na nga po na tayo po lalakad sa liwanag. Kaya sabi niya po dito sa unang dyan, chapter 1 verse 7, sabi niya, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya, nasa liwanag tayo na nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nalilinis ng dugo ni Hesus Kristo na kanyang anak. Kaya tunay nga po na sa ganun daw pong kalagay tayo po mamuhay ng liwanag. Kaya dapat yung ating pong mga buhay ay liwanag sa kadiliman. Kaya nga tayo narito sa mundong ito para tayong maging liwanag sa kadiliman. Dahil ang mundong ito ng sanlibutan ay puno ng dilim. Nasa dilim ang mga tao. Dahil nga po sa bawat pagkakasala. Dahil ikaw ay nakakilala sa Panginoong Jesucristo at tinawag ka, ikaw dapat ay maging liwanag. Kaya nandun ka dapat sa gitna. Para bang ngalitap-tap, kung nakikita niyo yung ngalitap-tap, kahit pagdating sa madilim, makikita mo yung liwanag na alitap-tap. Ganun dapat ang ating mga buhay. Nasa kadiliman, tayo ay liwanag. Kaya lumakad tayo ayon sa liwanag na naging nagliliwanag tayo. Lakaran natin yung pagiging liwanag natin. Ibig sabihin, lakaran natin yung pagiging Kristiyano natin, pagiging anak ng Diyos. Ipakita natin sa tao na tayo anak ng Diyos. Dahil sa ganun pong kalagayan, kapag tayo nasa liwanag, tayo ay nagkakaisa at ang lahat ay ng ating kasalanan ay nalilinis sa dugo. Kaya tunay nga po na sa ganun pong kalagayan daw po ay tunay nga na tayo daw po ay nagkakaisa. Kaya kapag tayo naglalakad sa liwanag o lumakad sa liwanag, tayo ay nagkakaisa. Kaya sa ganung kalagayan ay malilinis yung kasalanan. Kaya tunay nga po na sa bawat pagkakaisa na gagawin natin, sa paglakad po natin, dapat ay naipakita natin na tunay na lumakad tayo ayon sa kalooban ng Diyos na mayroong kalinisan. Malinis at liwanag. Kaya dapat sa bawat hakbang po natin ay tunay na mayroong liwanag. Hindi pwedeng nandito tayo sa dilim, tayo rin nagidilim. Dapat tayo ay liwanag. Ipakita natin na tayo liwanag. Kaya saan man yung ating mga tahanan nakatindig, nakatayo, dapat makita yan na mayroong liwanag. At ang liwanag ngayon na tinutukoy ng Diyos ay ang kanyang mga anak. Kaya tunay na tayo ay maging liwanag. Kaya kung nandun ka sa gitna ng kadiliman na barangay na madilim, dapat ay mayroong liwanag doon. Hindi pwedeng wala. Kaya kapag mayroong liwanag doon, ibig sabihin mayroong anak ng Diyos doon. Kaya kung ikaw ay yung nandun, ay mapalad ka. Dahil ikaw ang natasan ng Diyos na maging liwanag dyan. Dahil yun yung mga tungkulin na inatang sa atin ng Diyos. Na tunay nga na maging simple, na magliliwanag tayo sa lahat ng tao. Ituturo sa kanila ang kalinisan. Ituturo sa kanila ang daan
patungo sa Panginoong Kristo. Upang sila ay malinis ng kalinisan ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Dahil sa bawat liwanag na ipapakita natin sa kanila ay tunay nga ng kalinisan ang ipapakita po natin sa buhay po nila. Kaya sa ganun pong kalagayan ay tunay nga na ipapakita natin kung paano yung katapatan na pagsunod. Alam niyo po, doon po ay tunay nga po na nung kami po ay unang naglingkod sa Lord, tunay nga po ay maraming pagsubok, maraming suliran, kahit po dito sa God sa Provider Program po. Tunay nga po na talagang andun pa rin yung pagsubok. Kahit na andun na yung nakapaglingkod ka na, andun na yung sa kalagayan na natapos mo na yung ilang taon na paglilingkod mo, talagang tatahak ka pa, dadaanan mo pa rin yung bawat bigin, yung bawat pagsubok. Na tunay nga na doon, nais ng Diyos na may papakita sa kanyang mga anak na gusto niyang makita na yung paglilingkod ba na nais o ginawa natin ay kalooban niya. At kung ano yung gagawin natin kapag tayo humantong pa sa ganung kalagayan. Alam niyo po, nung panahon pong yun, 7 years ago na naglingkod ako niyan sa Lord. Tunay nga po na talagang andun yung bilib. Andun yung congregation mo mismo mag-backbite sa'yo. Andun yung congregation mo mismo na talaga namang tutuklawin ka. Yung kung saan isusubog mo na lang, isusubog mo pa sa kanila. Ibibigay mo pa. Amen? Humantong kami sa ganung kalagayan. Di Pastor, bago kami humantong sa paglilingkod namin sa tuktok. Dumaan muna kami sa napakaraming dilig. Natunay nga po na kahit nakita mo na andun na yung talagang susubok ka na kasi binabackfight ka na, andun yung binababa ka na, pastora ka nila, nagtuturo ka, pero ibinababa ka nila. Hindi ba sila proud sa'yo, kundi talagang minamaliit ka nila. Pero congregation mo sila. Pinagkatiwala sila sa'yo ng Diyos. Merong talagang ganun na mga tao, or mga kawan, or congregation na ipagkakatiwala sa atin. Upang sa gayon ay, yun ay pinahintulot ng Diyos. Upang subukin ang kanyang mga lingkod na tinawag. Kung sa ganung kalagayan, susuko ka ba? Susuko ka ba na sa ganung kalagayan nakikita mo na ganun, susuko ka ba? Talagang bilang isang tao at isang normal na tao, talagang darating ka talaga sa punto na susuko ka na lang. Siyempre, mahirap maglingkod na binabackfight ka. Mahirap maglingkod na binababa ka. Na kahit ginagawa mo yung part mo, ginagawa mo yung achievement mo, pinapakita mo yung best mo, pero kulang pa rin sa paningin ng tao. Meron talagang ganun na talagang kailangan mo talagang lumaban. Kailangan mong ipakita hindi lang sa Diyos, kundi sa tao na ikaw iliwanag. Amen. Kaya talagang that time sinabi ko talaga sa Lord na hindi ko na kaya. Gusto ko nang sumuko, gusto ko nang sumurrender. Pero pinakita sa akin ng Diyos one day, pinakita niya po sa akin in dreaming, sa aking panaglubig. Sabi niya po sa akin tinawag kita para hindi sa ganitong kalagayan na bubagsak ka lang. Tinawag kita hindi para sa mga taong ito namang para manghina ka. Kundi ang mga taong ito ay gagamitin ko upang magkaroon ka ng lakas sa lahat ng kanilang sinasabi. Kaya, sa bawat pagtuturo namin, lagi namin sinasabi sa inyo, lalo na kapag dumating yung time at dumating yung tamang panahon na kayo'y maging pastor-pastora na, naharapin niyo po yung mga bagay na hinarap po namin. Kaya isa lang po yung masasabi ko po sa inyo. Kapag dumating kayo sa puntong iyo, lahat ng sinasabi ng inyong mga kawan or congregation, maganda man o pangit, gawin niyo po yung kalakasan o inspiration para lalo kayo maglingkod sa Diyos. Amen? Huwag niyo po yan isipin na nakakalungkot, nakakaano naman kasi dinadawt ako. No, gawin niyo po yung inspiration para lalo kayo maglingkod. Ipakita sa kanila na nagkamali sila ng pag-uwi. Amen? Sabi ko nga po sa inyo, nandito po ako sa people dito, nagtuturo ako. Meron pong isang tao o isang congregation noon, that time, na ginamit talaga ng demonyo. Nagsalita po talaga sa akin. Bumaba daw po ako. Dahil nga po, hindi daw po ako dapat magtubo. Kasi nga, matanda siya, bata ako. Amen? Pero sinasabi ko, sa bawat paglilingkod natin, walang pinipili ang Diyos.
Maging bata ka man, matanda ka man. Amen? Walang pinipili ang Diyos. Amen? Kaya, sa ganun pong kalagayan ay matuto po tayo na tunay nga po na ipaglaban yung ating pag-ibig sa ating Diyos. Dahil kapag nakita iyon ng Diyos, doon siya lalo na magkaroon sa iyo ng habag na tunay nga na itataas ka na. Kasi sabi niya nga, lahat ng nagpakababa, ibinababa, itinataas ng Diyos. At lahat ng nagmamataas ay binababa ng Diyos. Kaya, manatili tayo na maging humble. Manatili tayo magpapakumbaba. At lumakad tayo sa liwanag, hindi sa laman. Dahil kapag lumakad ka sa laman, talagang susuko ka. Dahil nga po kapag ang laman na ang ginamit mo, talagang doon manghihina ka talaga, madadapa ka. Matitisod at matitisod ka. Dahil nga po, talagang napaka-sakit sa pandinig, sa damdamin kung ang pairalin mo ay laman. Pero kapag pinairal mo ang paglakad sa liwanag, tunay nga na makita mo yung hinaharap na tunay nga na sinasamahan ka ng Diyos. Amen? Isa lang yung sinabi ko sa Lord, Lord, hindi ako gaganti. Hayaan mo ikaw ang gumanti. Amen? Bahala ka sa mga taong ito. Ikaw ang gumanti. Ano pong ginawa ng Lord? Siya po kumilos, siya po bumalik. Siya po yung gumawa ng way para yung mga tao ay maturuan. Amen? Dahil sa kabila ng pagbaba sa iyo ng tao, doon pa rin din yung Lord, hindi ka na iniiwan. Tinataas ka pa rin at inuutusan ka pa rin ng mangaral. Kasi kung hindi ka karapat-dapat, hindi ka na mangaral. Kasi ang Lord na mismo magsabi sa iyo, anak, hindi ka karapat-dapat. Kasi siya nga yung naglagay sa iyo. Kaya siya lang din yung may karapatan magtanggal sa iyo o mag-alis sa iyo. Kaya sa ganung kalagayan ay huwag kang tumingin sa kaliwat kanan ilikod. Lagi ka lang nakatingin sa iyong hinaharap. Tingnan mo ang Diyos ang sa iyong harapan. Na tunay nga na pinapakita niya sa iyo yung kanyang kamay. Yung liwanag, pinapakita niya sa iyo. Kaya tunay nga na talagang nagagalak ako at nabibless ako. Dahil yung Lord ay talagang marunong talaga sa lahat ng bagay. Maraming testimony, maraming pinapakita ang Lord sa bawat tao na kabutihan o pag-ibig na tunay nga na ay papakita yung kanyang habag, yung kanyang kabutihan sa lahat ng tao. Pero isa lang yung pinapakita ng Diyos sa tao. Kundi ang sumunod sa Kanya at magkaroon ng pag-ibig ng lahat ng tao. Dahil siya nga po yung Diyos na mapagmahal. Hindi niya dinadjudge ang tao. Hindi niya hinusgahan ang tao. Kahit bata ka nagtuturo, hindi ka hinusgahan ng Diyos. O kahit mababa pa lang yung kaalaman mo, kahit mataas yung pinag-aralan mo, pero pagdating sa Biblia, mababa lang kaalaman mo, hindi ka binababa ng Diyos. Hindi ka rin dinadjudge ng Diyos. Mas lalo ka pa ng itinataas at pinapakita sa iyo at ibinibigay niya sa iyo yung anointing. Kaya dapat ay matuto tayo na itaas ang ating Diyos sa ating mga buhay. Ipapakita natin sa ating Diyos na siya ay naitataas natin sa ating mga buhay. Diba? Parang alam siya sa maliit na bagay na gagawin natin, maliit o malaking bagay na gagawin natin. Dapat ay kakaparangalan ng Diyos sa ating buhay. Lumakad tayo. Lumakad tayo sa liwanag. Huwag tayo magkapatid, lalo na ngayon. Sa bawat pangyayari, nakikita natin sa ating paligid. Kung makikita ninyo ang inyong paligid, yung pagtaas ng mga bilihin, sa pagtaas ng lahat, nakasulat po yan sa Bible eh. Nadarating ang tagutong at tag-tuloy. Yan na po yan, simula na po yan eh. Tumataas na bilihin. Hanggang sa papunta na po yan sa panig buying. Wala nang mabibilhan. Darating na ang tagutong. Kaya dapat lagi tayong maging handa. Eh buti kami, sanay kami mag-fasting. Kayo yung sinasabi namin sa inyo na tinitrain namin kayo noon pa na mag-fasting kayo kung kaya ninyo. Kahit papasya-pasya lang o half day lang. Half meal. Dahil nga po sa ganun po kalagay na darating tayo sa tagutong. Kapag dumating ba yung tagutong, kaya mo bang taste di kumain? Magtitiis ka na lang kasi isipin mo na lang yung kakainin mo, ibibigay mo na lang sa anak mo, nasa kainin mo pa eh. Amen? Lalo na kayo mga pamilyado. Amen? Iisipin nyo na lang na ibibigay na lang sa anak. Kaya dapat lagi tayong maging handa. Ito na yung senyales na pinakita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Nakasulat sa kanyang salita. Ang tagutom
at tagtuyok. Amen? Kaya dapat ay matuto tayong maging handa. Ihanda natin ang ating sarili, ang ating mga anak sa ganito pong kalagayan. Dahil hindi natin alam kung ano pa ang susunod pa na mangyayari. Kaya patuloy lamang tayo na maging handa sa pagdating po ng ating Panginoon Kristo. Dahil nga po, sa ganun pong kalagayan, ay may mapakita po natin na hindi tayo nababalisa. Hindi tayo nagkakaroon ng pagpapanik. Hindi tayo ay nagkaroon ng kapayapaan sa kabila ng ganung kalagayan. Kaya, tinan niyo po kami ni Pastor, sa kabilat kanan, kaliwat kanan na nangyayari, lalo na sa taas na bino, hindi kami nagpapanik. Wala pa po kami trabaho niyan. Ano pa kaya kayo, may mga trabaho. Kaya, manatili kayong payapa. Panatag, isipin ninyo palagi na hindi kayo pababayaan ng Diyos. Magpapadala at magpapadala ang Diyos ng uwak para pakakainin ng kanyang mga anak. Yun lagi po natin tatandaan. Kaya, lagi kayong maging handa. Kami ni Pastor, lagi kami handa. Amen? Lalo na sa bawat pananalangin natin. Gamitin natin ang prayer. Dahil sabi nga, prayer is the key. Ang panalangin ay susi, kaya dapat gamitin natin yun. Yun yung kailangan natin ngayon sa kalagayan natin. Yung panalangin. Gamitin natin siyang susi. Upang magkaroon ng kapayapaan ng bawat kalagayan ng bawat tao. Kung sa gayon, magkaroon ng kapayapaan, magkaroon naman ng kaayusan sa bawat pananalangin na gagawin po natin sa harapan po ng ating Diyos ng buhay. Dito, sa kalagayan po natin ngayon, nais ng Diyos na makita yung ating pananampalataya. Kaya dapat ipakita natin yung ating pananampalataya ngayon sa Diyos. Kung nasaan yung ating pananampalataya. Malaki pa ba yung ating pananampalataya o lumiit na? Bumaba pa ba o tumaas na? Dito natin ngayon ipapakita sa Diyos sa panahon po natin ngayon yung ating pananampalataya. Amen? Kaya dito, nais ng Diyos makita yung mga tao. Kung meron pa rin bang pananampalataya sa kanyang tao. Meron pa rin bang paniniwala sa kanyang tao sa kabila ng kalagayan. Amen? Kaya unang-unang tinitingnan ng Diyos ay ang kanyang mga anak na hirap. Kaya dapat ay, dahil tayo ang kanyang mga anak, dapat tayo yung unang dapat na makitaan ng ating pong mga pananampalataya. Amen? Dahil kapag tayo may pananampalataya, mayroong pag-asa ang bawat bayan po natin. Amen? Kaya gamitin natin ang ating mga pananampalataya. Kaya yun yung sinasabi na dito kanina pa na manatili lagi sa Kanya at mamuhay lagi sa kabanalan at laging gising at handa magbunga ng mabubuting buwak at lumakad sa liwanag. Kaya itong limang Bible verse na ito na ipinahayag ng Diyos sa gabi nito ay gamitin natin sa mga oras at araw na ito, sa mga susunod pa na araw upang maging kalakasan natin at magsilbi na maging tanglaw natin. Magsilbi tayong tanglaw at ilaw sa sanlibutan. Ito yung time na maging ilaw tayo sa kadiliman sa sanlibutan. Amen? Dahil tunay nga po na parating na ang Diyos na mag-aari sa atin. Amen? Kaya sabi niya nga po muli dito sa unang John, chapter 2, verse 28, at sa unang Pedro, chapter 1, verse 16, at sa Mateo, chapter 25, verse 13, at sa John, chapter 15, verse 8, at sa lastly, sa unang John, chapter 1, verse 11. Kaya, itong 5 verse na ito ay panghawakan natin upang magkaroon tayo ng kalakasan at magamit natin yan sa oras na kailangan natin. Lalo na sa oras at araw po nito. Amen? Kaya, sige po.